Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa flip top pa rin. Actually katatapos lang natin reviewin yung isa sa mga requests na 2x2 at uploaded yun kagabi. Yun yung Harlem One Lazy at Mac G-Spot at Mac T. So bumalik lang ako dun sa isang request video kasi since flip top yun, nasa ano na tayo nasa momentum na tayo mag flip top di ba? Nag-review tayo ng Champ versus Champ na Katana versus Invictus. Tapos nireview na rin natin yung Sharon Husky tsaka Creepy Topper. So yun, ayoko naman humiwalay pa since nandito na tayo sa linya ng flip top, kaya binalikan ko yung isa sa mga request before na Harlem One Lazy at Mac T at G-Spot. Ngayon, flip top ulit tayo. Tutuloy-tuloy na tayo sa flip top. After neto, mag-iisa buhay na tayo. And ito, Vitroom versus Zenlook. So ayun, gaya ng nasabi ko sa inyo before sa mga second sight battles, nagkaroon na ako ng predictions dito. But itong battle na to, ito yung isa sa mga namali ako ng prediction. Kasi yes, panalo dito si Zenlook. Ako kasi ang naging prediction ko dito is Vitroom So yun, ako excited ako kung paano ano yung naging outcome ng battle, kasi yun nga, parang karamihan ata sa tingin Vitroom sa prediction si Vitroom pero yun, naging Zenlook yung battle and I'm excited. Gusto ko malaman kung ano ba yung naging performance ng dalawa. Dikit ba yung battle? Sobrang effective ba ni Zenlook? Ineffective ba si Vitroom? Yun yung mga questions sa ulo ko na gusto ko masagot sa ano na to, sa review na to. So, yun. Tignan natin. Ayun, ulitin ko lang. Predicted ko dito si Vitroom. Yun yung siya yung naging boto ko sa predictions. And let's see kung ano yung magiging outcome ng battle. So, yun. Vitroom versus Zenlook. Game. Tig-2 minuto dapat. Game. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, second side 15, Vitroom. Game. Alam mo yung trip na ito? Sungit-sungitan palagi para mukha siyang swabe. Baka nakakalimutan mo ang kalaban mo ngayon, Pilipinong Sasuke. Tsaka si Zenlook, alam na yan mga pare. Kilala natin malalim tapos nagrarap para sa babae. Yeah! Kinakatangi yan, it fucking matters para makita mo yung masasabing answers. Ngayon, anong pilang umarap sa isang rapper na maraming fangirls? Ikaw wala? Walang mapala kahit kalandian malubha? Nagdadrama sa Twitter, puro quotes paluha? Wala makuha kasi palpak yung natula? Anong silbi ng magarang tugma kung hindi maganda ang mukha? Para mga akot ng nag-post ng poetry. Mukha kang tanga. Ako mag-post lang sa emoji, marami na mag-aalala. Ooh. Ganyan talaga. Face card rapper at kumukonekta. Ikaw 2026 ng putang ina ka, para ka pa rin Lord de Vera. Kaya di ka nila type kasi sa kamakatang hukag at nagtutula ka lang para may katawang mahubad. Habang ako, parang sining na matingkad sa daigdig ng mga huwad. At datingan ko parang karakter sa Wattpad na babae nagsulat. Ito, minsan na naman pumatol sa'yo, mukha pang busangot.
At nakabuntis pa nga ng puta, kaya nga to lagot. So yung EA at yung pamilya, hindi ka pinapasagot. Yan. Yan ang papala ng mga taong binibili ang kantot. Gago. Di pinayagan maging tatay kasi dapat raw ay graduate kasi walang mapapala sa mga lalaking hanga kay Andrew Tate. Yung tagal mo bilang papa ay nag-evaporate kasi malaki pakita sa mga only pops at kada early rate. Palamunin ka pa nga, buntisan na trip mo? Ano kukunin mong trabaho? Alagad ng lyricismo? Dapat kang binibisto. Wala ka rin hustling sa mga pagalaw-galaw. Tol, binubuhay tayo ng sining, pero hindi yan araw-araw. At tangina mo, artist rin ako, kaso iba yung dating. Simpleng tao kahit gago, iba na yung narating. Meron ng mga bata sa mundo na pinapangalan pa sa akin. Tangina mo, Lucas, malayo na ako. Ikaw malalim ka pa rin. Tangina, sa mga niya, nagsasalakot pa. Talagang pranging. Tanga ang magsasaka, mulat sa lupa, hindi makatang aning. Ako ang tunay na magsasaka. At bakas yan sa akin. Kasi tindig ako pala, putang ina. Aura farming! Pero parehas tayong malalim. Ang pinagkaiba natin ikaw gusto mo maging uprising, ako naman hindi. Pero matagal na akong taas kamao sa pakikibaka matindi. Ikaw gusto mo lang maging uprising para yung lalim magkasilbi. Sa agaya-gaya ka lang pre, di ka makitang haligi. Puro ka ako si ganto, ako si ganyan, walang tiwala sa sarili. Nagmamalalim pang Tagalog, kala ba magaling pre? Tangina yung effort mo gago, basic lang sa Cavite. Tangina mo, hindi sila sa'yo na aaliw. Ako taga-Manda at Etibac talagang nagliwaliw. Yung droga at mental hospital talagang nagsasaliw. Anong panama ng mga weirdo sa kinatawan ng mga baliw? At yung uprising, suportado ako sa lahat ng aking aim. Ikaw gusto mo, agrupo mo. Just for the fucking fame. Ang punto ko sa damuong to, respetado ko sa ating game. Dahil sa aking uprising, kaya si Arik tumutulong sa aking bail. Hands up! Vitrum. Kaya wala na, kung usapang nilalaman, puta utas masyado. Akong molotov, ikaw tubig sa butas na baso. Kaya ungas ka gago, puro lang tugmang magarbo. Gago, wala kami respeto sa mga rapper na hindi nagkakakaso. Tangina, putya, wala na. Malabo na madali mga atake ko na grabing sagasa. Anumang bara at bakara, puta, mahal ako ng masa. Kasi wala nang mas malalim pa sa rapper na babattle para sa piyansa. Time. Okay. Parang hindi ito yung Vitrum na ina-expect ko na lumaban dito. So more on narrative si Vitrum, 'di ba? More on narrative si Vitrum dito. At yung mga references niya hindi ganoon ka convincing, lalo na yung batang yung nakabuntis something. Basta yung schema na yun, yung nakabuntis, yung binibili daw yung kantot, something ganyan. So hindi ganoon ka-convincing yung angulo na yon. Okay? Kaya medyo laylay yung part na yon. Tapos ano pa? Yung mga two-liners ni Vitrum, hindi siya ganoon ka-impactful. Hindi siya ganoon ka-direct kay Zend, 'di ba? So I think ayun yung doon nagkakaroon ng buta sa performance si Vitrum. Kaya ako nasabi na hindi ito yung Vitrum na parang ine-expect ko sa battle against Zenlook, kasi yung mga past battles ni Vitrum, 'di ba? Alam natin kung gaano ka-powerful eh. I mean, narratives pa lang, 'di ba? Narratives pa lang, yung mga mensahe pa lang na yung simpleng mensahe pa lang, alam mong may punto na 'yon, may suntok na 'yon, 'di ba? Alam natin may ganong sulat si Vitrum. Pero for some instances dito sa round 1 ni Vitrum, medyo flat, no? Ineffective yung ibang angulo. Tapos yung mga references niya is hindi niya ganoon na deliver ng convincing.
So, ganun. Pero yung actually di naman ganun ka-aggressive si Vitrum eh. Pero yung energy niya kasi yung stage presence niya, yung enerhiya niya, 'di ba? Actually yung pagiging kupal nga wala eh. 'Di ba? Nakilala natin si Vitrum na more on kupal mag-perform. I think ayun yung hinahanap ko na asan yung kupal side ni Vitrum dito. Parang ganun eh. So, ayun. Pakinggan natin si Zendlo kung ano yung ipapakita niya, pero I think yung round 1 ni Vitrum medyo magaan yun. Okay, so Zen, pakinggan natin. Walang hype. Makinig lang. Entrada to ni Lucas sa entablado ng dirito. Parang hardin lang ng Eden, may serpente sa paraiso. Left field, abstract. Hinaluan ng patawa sa pagbitaw. Tung engkanto nagbiro, mas lalo kang maliligaw. Imagery, metaphors, rap skills. Wala kang ganon. Matunog pangalan mo ngayon, di na nakakapagtaka. Pag di nausok kakupalan at mga napapanahong balita, ikay importante pa kaya? Panghabang buhay aking sining, talentong tunay na taglay, kabaliktaran ng mga katulad mo na rapper na binubuhay lang ng hype. Robin Padilla ginagaya, peke kambirador. Galit ka sa gobyerno pero may idol kang senador. Gago. Nung laban niya kay Jay Black, nakitang panghipokrito ang iyong dala. Hindi ka makabayan kung sa mga Bisaya rasista ka. Ano yun? Mahal mo lang mga Tagalog? Ano tingin mo sa amin, taga Indonesia? Ngayon gugulatin ko sa aura at presensyang pangharas. Naglalakad na kontradiksyon, siguradong hahakbang to ng paatras. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso. Unang laban ko basag. Apo ng apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Bagong nilapag. Vitrum Worldwide. Pinakamaangas na Gen Z. Goddamn, tumatak. Wala kang linya na bumenta, puro slogan lang lahat. Yan pinagkaiba natin. Sa lirikal ako mas tuso. Pinakinggan ako dahil sa skills. Pinakinggan ka lang dahil uso. Pagbilin lang ang laman ng liriko na yung napili. Puro kalokohan ng content, dapat pangalan mo Kripli. Oy! Tangina! Liriko na yung napili. Puro kalokohan ng content, dapat pangalan mo Kripli. Magkaiba ating ugat. Sasakit ang yung dibdib, parang nag-long drag ka ng lomboy. Mali ang yung pinagmulan, parang may tatay ka na tomboy. Dumaan na ako kay Sayad, Apo ka target, mga veteranong tumutusok. Matunog lang ang pangalan mo ngayon, pero ikaw ay di pa nasusubok. Magaspang na balat mo, patingin kong tunay. Tatanggalin ko yan mistulang liha, magiging hasaan ng aking sungay. Naalala mo nung pandemya, mga battle na sa Zoom pa, naka-video. Kalaban ko doon, mga OG, ang kalaban mo nun si Sir Deo. Lahat ng sayo'y pumusta, siguradong mapupordoy. Apo ito papunta, sa bumbero ka nakipag-convoy. Bulgar ka lang mambastos, pero walang sining pag nambaboy. Dahil sa ginawa niyong pamantayan, kaya nag-e-excel ngayon si Shaboy. Matalino na daw fans ng battle rap. Naisip ko kuwang gol. Kung totoo, bakit sikat ngayon si OG1, Denmark at Marmol? Sasabihin mong patay ngayon, pag-isipan mong husto. Ira ng katangahan, oo panahon mo to. Ayun lang, yan. Keyboard warrior! Sa online, puro bardagulan. Yung figures of speech at literary devices, bakit di mo natutunan? Tagahanga mo na uto, utak na kulong sa kasetor. Ano yun? Figure of speech, ayos yun, wait lang. Nagustuhan ko lang yun. Online, puro bardagulan. Yung figures of speech at literary devices, bakit di mo natutunan? Tagahanga mo na uto, utak na kulong sa kagaguhan. Parang Ataol Disayad nung battle namin kasi di na natauhan. Kupal tapos
Tapos aktivista sa modernong pagkakataon. Wala kang skills, wala kang talento. Meron ka lang karakter na napapanahon. Una mong laban ng patunay na panood kong illegal. Itong hatid ko na mensahe, puro simple at minimal. Pero sa pulsa iyong puso at diretso kritikal, nagpakakupal ka na lang kasi di mo kaya maging lirikal. Tang ina mo. Nagpakakupal ka na lang kasi di mo kaya maging lirikal. Pinakamaangas na Gen Z, hangarin mo naman ay tama. Di ka na nila gugustuhin kapag hindi na sila bata. Ako puro sa letrahan, pang poetiko ang mekanismo. Ika nga ni Luni, kahit ano pa man ang mauso, di malalaos ang lirisismo. Time. Putang ina. Ngayon alam ko na kung bakit natalo si Vitrum. Tayo na, round 1 pa lang, halos wala na, tinapos na ni Zenlook. Grabe naman yun, Zend. Grabe yung ano niya dito, grabe yung sulat niya dito. Parang after 4 may haymaker eh. 'Di ba? Ang dami yun. Hindi ko na kayang isa-isahin yung mga haymakers na deliver ni Vitrum, pero solid tol. Tang ina, ang lakas ni Zend. Solid men. Ang lakas ni Zenlook dito. 9-7 in favor of Zenlook. Men, yung every 4 bars ni, actually parang hindi pa nga every 4 bars kasi minsan sa mga setups may ano eh, may pitik eh, may suntok eh, di ba? Kaya nagmumukha talagang sobrang lakas ng punchline eh, kasi ang ganda ng mga supporting lines eh, di ba? Yung mga setups, setups ni Zenlook ng maayos at malakas yung pinaka punchline sa 4 na linya. Men, ito naman ang hindi ko in-expect na Zenlook. Although malakas yung pinakitang performance niya laban kay Jonas, 'di ba? Ang ganda ng pinakita niya kay Jonas. Maganda rin yung pinakitang battle ni Zenlook kay dikit-dikit yung Zaki, 'di ba? Actually kay Zaki kay Zen pa nga. Zaki yun, 'di ba? 'Di ba? Basta dikit-dikit yung naging battle ni Zenlook nung 2025 at lahat 'yon malalakas, 'di ba? So ayun, pero I think ito yung pinaka-solid among those at against Vitrum pa. 'Di ba? Dinisect niya si Vitrum about dun sa estilo na tawag dito, uso ka lang, 'di ba? Hindi nalalaso yung lyrical. Tapos naghahalo na rin si Zenlook ng comedy, 'di ba? Aktivista ka pero may idolo kang Senado. Si Robin Padilla daw yung ginagaya. So marami, 'di ba? Ang daming elements ni Zenlook dito at lahat ng siningit niyang elemento dito ay kumonekta at naging effective. So sabi ko nga sa inyo, sobrang dami noon, hindi ko na kayang isa-isahin. Nabanggit ko na lang or binanggit ko na lang yung mga naaalala ko. Pero men, from start to middle to finish, marami talaga at siksik yung round 1 ni Zenlook. Actually, perfect pa nga yun eh. Sige, go. Ipa-perfect ko yun para kay Zenlook. Isa 10-7 in favor of Zenlook. Malayo yung naging agwat sa round 1. Yung round 1 ni Vitrum, wala pa dun yung kupal side niya, which is na breakdown na yun ni Zenlook kanina na ikaw yung estilo mo about kupal lang na yung era mo katangahan, 'di ba? Nagbanggit siya doon na Denmark, Marmol, tsaka sino pa isa, nakalimutan ko yung isa, 'di ba? So ang marami at I think na corner niya doon si Vitrum at sorry Vit, pero I think kay Zenlook talaga yung round 1. Okay, so yun, hindi ko na papahabain pa. Men, pakinggan natin kung makakabawi si Vitrum. Round 2. Game.
Pinakinggan daw ako kasi uso. Utang ina, corny ka bro. Tanga, trip nila ako. Alam mo kung bakit? Kasi pogi ako. Sabi na eh. Tsaka linasis mo. Tanga na, ang baho ng trip mo. Saan kayo nakakita ng Victor Bondum nagbabasa ng libro? Tanga. Tsaka, hit ka ng crowd, kaya huwag ka ma-proud sa mga ganyang atake. Hit ko yung Bisaya. Tanga, ang Mindanao ay breeding ground ng mga mabahong lalaki. Gago. Eto na yung kupal side. Kasi pagkatapos sa kano, yung career ko, alright! Ngayon, Petron versus where you from, motherfucker? Parang ayaw kita banata ng bara. Sino bang seryoso sa rapper na galing daw Agartha? Taga-ibang mundo ka pala, ba't ka ba hinabay? Sa isip niya, ang daming nalakbay. In short, palamunin sa bahay. Walang trabaho yung gago sa kanyang alang na sanay. Yung utak niya, ang layo. Katawan niya, tambay. Agartha, puta, wawasakin to. Fuck the hollow earth, pagkor mo yung inatake ko. Madalas mo hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo. Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo. Eto na yung kupal. Ito na yung kupal side. Sa mga nasasabi mo, pare, atake ko. Madalas mo rin hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo. Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo. Jobless bitch. Ako matalino. Jobless Magaling ako bitch. sa mga bagay na trip ko, pare. Kayo mga nerdo, ang dami nung alam kahit di importante. Kaya hasta mong mahusay, madalas ka umay kasi ang shit mo, grabe. Puta, malalim mamukay pero sa hanap buhay, ignorante. Tapos galit sa mga rally. Minsan sa FB namimeste. Ayaw sa riot nung Setyembre kasi raw di yan pwede. Puro pa, gawin nyo sa Mindanao, gawin nyo sa Mindanao. Yung trip mo, leche. Kasi ang dapat sa Mindanao, pakiwin si Duterte. Uy, gago. Tapos red tagger pa yan sa mga tibak ng uumay. Galit sa pula, ang pulang mata ng dahil sa momay. Marunong lang manggago, pero palamuning tunay. Malalim sa bokabularyo, pero walang lalim sa buhay. Puro ka lang psychedelics, marijuana kapag nagsusulat. Kaya walang laman yung lalim mo lang pinag-uugat. Puro kasabugang kamalayan ang pinagtatalak. Walang kalapat ang mga pag-uutak. Sa kapag pupuntahin ng pag-aamat, hindi ka naman nagtutulak. Lakas namang buyo sa mga tao para sa agenda agago. Ganito siya, oh. Buksan nyo ang ikatlo para mamulat na tayo. The government corrupt. Real hip-hop. Open the third eye. Tangina mo. Ipapalagana pa ng atheism. Gamit tugbang mag-arbo. Atheism. Naging atheist ka lang kasi pakul ka masyado. Walang malalim na rason na sa punto nagbago. Yung atheism mo, pangkulto yan gago. Pinagalabang atheist siya. Talagang grabe to. Kahit mga batang namamasko, tangina, dinadali mo. Kahit banata mo na agham, puta, hindi yan valido. Ikaw lang yung putang inang atheist na ugaling rapido. Oy. Sobrang babaw na mga pinagalaban, mga linya mo talbog. Sana ikaw na lang yung na-isyong bumingo kay Paldog. Pilit ang takas sa kababawan, mga hirit na handog. Ako sobrang ayaw maunawaan, pati gobyerno na alog! Diba? Di mo kailangan malalim ka para may branding ka o masabi ka. Ako, kahit kupal, love nila kasi nga, diba, charming pa. Malabo na ako magibat, masampigan ng mga basadong taktika. Dahil sa akin, ang mga Tagalog at Bisaya nagkakaisa! Diba? Sa mga Tagalog, sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Sa mga Bisaya, sabihin nyo, Sinlok Pacquiao! Diba? Sabihin nyo, Sinlok Pacquiao! Ano? Gago Ano ka. ang gawin? Gago ka, bit. Ano man ang gawin mo, putya wala na. Kung mga kalahi mo, nahamig na't aking kasama, ano mang lalim sa tansya, hindi masusukat ang bara. Tandaan mo, Senlok Abrea, hindi nasusulat ang aura. Kaya wala na. Wala nang pag-asang ikay makatamasa. May sariling mundo, pero ang pag sa planeta, yan wala ka. Meron rin naman ako nun, pero kasama ko ang masa. Bitrom worldwide, motherfucker! Panis ang Agartha! Yeah. So, umangat.
yung performance at energy at aggressiveness ni Vitrum dito, halos lahat nag-level up. Yung structure din ng sulat niya, nakita ko na yung kupal side ni Vitrum, pero hindi nagtuloy-tuloy eh. Sa first half lang, sa preference ko, I think sa first half ko lang nakita yung yung kupal side ni Vitrum from rebuttals hanggang doon sa first half ng round, andun yung kupal side. Pero unti-unting nawala yung kupal side niya, 'di ba? Hindi niya na maintain hanggang dulo, pero still the energy, the aggressiveness and the performance itself, the stage presence itself, sobrang alam mo yun, na nakuha niya. Kumbaga na-embrace niya yung momentum from first half papunta sa second half. Ganun ka lakas yung naging round 2 ni Vitrum. 'Di ba? 'Yun. Actually, parehas lang naman yun yung naging sulat ni Vitrum from round 1 to 2. Nagkaroon lang talaga dito ng mas malakas na momentum, mas effective na angulo, 'di ba? Lalo na yung rebuttals dun sa yung rebuttals niya, nakuha niya talaga yung momentum doon, tapos yung paglabas ng kupal side ni Vitrum sobrang naging effective, 'di ba? Doon siya, yun yung strengths niya eh. Yun yung strength niya eh, yung ganung performance eh, yung kupal na performance eh. 'Di ba? Doon siya, naging mas epektibo, 'di ba? Tapos yun, sa mga narratives, sa mga yung crowd control, yung mga pasingit-singit na joke or comedy or entertainment, 'di ba? Nagmix dito sa round 2, nagmix dito lahat. So I think better, this round was way better from last round. So yun, tignan natin kung makakabawi ba si Zenlook, ma-maintain ba niya yung ganong performance sa round 1, lalaylay ba, makukuha ba ni Vitrum yung round 2 or matitake over or ma-overtake ba ni Zenlook. So yun yung mga questions. So game. Wala. Yun na yung gusto nyo. Binura ko ibang sulat ko. Kasi baka magalit mga Gen Z. Matapang sila, labis. St. Ice, ganito pala pakiramdam maharas ng mga prime na Abranatics. Kasi kung di tibo, minsan bading, tsaka ubis ang mga yan. Kung di lito sa kasarian, wala sa hubog ang katawan. Di ba kauri mo yung Roman? Yung galit na iho? Gustong ipaglaban ang bayan pero ayaw mag-ehersisyo? Kaya ang hirap maniwala kasi wala pang patunay na husto. Bukod sa pagpapanggap at pagkukunwaring makabayan, ano ba ambag nyo sa mundo? Kaya henerasyon ngayon, ito'y sa akin lang nakikita. Mga sobra-sobra sa talino pero kulang sa disiplina. Fuck the police daw. Huwag nyo naman gawing lahat. Yung iba, nagtatrabaho para sa pamilya, magulang at mga anak. May tropa akong pulis, tumutulong sa magulang, nagpapaaral sa kapatid, sumusuporta sa anak, di siya nakikibaka, di rin nakikirali, pero mas bayani pa siya sa'yo. Yung ilang humaharang sa inyo, gumaganap lang din, tatak mo sa iyong wisyo. Bakit? Mabubuhay ba mga pamilya nila ng pagrereklamo mo pag natanggal sila sa serbisyo? Palibhasa, wala ka pang anak, wala ka ring magulang, kaya di mo yun ramdam. Paano mo nakuha konsepto ng lipunan kung pamilya nga hindi mo pa alam? Aray! Flip top is my profession. Ito lang ginagawa mo. Kaya marami kang oras magreklamo. Batugan ka bay. Ako, sinusubukang magnegosyo habang nag-aaral, mag-aalaga ng bata habang bumabatel ng sabay. Magsipag at magsumikap. Tadhana ibahin mo. Di tumitigil ang mundo para pakinggan lang ang mga hinaing mo. Saludo sa prinsipyo. Saludo. Pero nasakyan yata ng sobrang kaartihan. Sa rally, agresibo, matatapang, maaangas na't lahat. Konting sundot lang, konting problema, mga nagpapakamatay agad. Tumbata na ampon, galit at puot ang nata mo. Di kasalanan ng gobyerno, inabandona ka ng mama at papa mo. Parte kayo ng pinaglalaban namin. Huwag niyo na akong idamay.
Magsiuwi kayo, tulungan yung mga magulang nyo sa Sa bahay. bahay. Mulat kuno sa realidad, pero perwisyo sa mga nanay, yan Gusto ko yung gusto ko yung punto ni Zenlock dito, no. Nagugustuhan ko yung ano niya, yung gusto niyang mensahe para kay Vitrum, or hindi lang para kay Vitrum, sa lahat. 'Di ba? Nagugustuhan ko to. Nagugustuhan ko yung at na gagets ko yung ano niya, mensahe niya dito. ng mama at papa mo. Yeah. Hindi kayo ng pinaglalaban namin. Huwag niyo na akong idamay. Magsiuwi kayo, tulungan yung mga magulang nyo sa bahay. Mulat kuno sa realidad, pero perwisyo sa mga nanay, yan impluensya mo sa mundo, nagpaparami ka ng anay. Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon. Kita nyo, tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka dun. Utang ina. Nyo, tanaw. Realidad, pero perwisyo sa mga nanay, yan impluensya mo sa mundo, nagpaparami ka ng anay. Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon. Kita nyo, tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka doon. Buong Pilipinas, isang bansa, ikaw ang gagabay. Yung mga dikit mo ngang kaibigan, di mo natulungan noong nagpakamatay. Unahin ang sarili. Matutunang tunay ito. Bago nyo ipaglaban mga paniniwala at ideolohiya, ipaglaban nyo muna buhay nyo. Tunog ignorante ba? Parang lumang mama. Di porket moderno, ibig sabihin tama. Ang lalaki nga pwede na maging babae, ang babae pwede na maging lalaki. Sa utak mo ikulong, bagong tao na nag-iimbento ng kwadrado na gulong. Di ka kasi nagbabasa ng Biblia o Quran, binabasa mo lang Wattpad. Bawal daw ROTC, pero pwede magpalit ng kasarian. Ang aarte nyo masyado, lumalaban para sa taong bayan, mahiya ka sa mga nasa gera na sundalo. Siya'y makabayan daw, sinisigaw pang barumbado. Pero itsura mo at kurmahan, impluensya mo, mga drama ng Koreano. Ba't pinagsisilbihan yung mga Koreano, ha? Mga Koreano ba kayo? Ako, iangat mga Bisaya, yan ang aking pakay. Ganto magbayanihan, binubuhat ko ang aming bahay. Tradisyonal ang pagkayawa, totoo at tunay malamang. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang walang kultura sa katawan? Walang kultura. Salita. Walang kultura sa katawan. Di ka sundalo ng kalsada, BTS Army ka. Tang ina mo. Tunay malamang. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang walang kultura sa katawan? Walang kultura. Salita. Hindi pa tapos. Kultura sa katawan. Di ka sundalo ng kalsada, BTS Army ka. Pinakamaangas na Gen Z, bugok. Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot. Ngayon rounds mo na. Sige, balik sa pataliman. Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman. Tang ina, kain. Tang ina, Zenlock to, halimaw. Woo! Ngayon, alam ko na kung bakit natalo si Vitrum. Grabe. Yung prediction ko dito, Vitrum eh. Pwede nyo i-check sa FB page ko na Judge Jinan. Makikita nyo doon na ang naging prediction ko sa battle na to, Vitrum. Aminin ko, maging honest ako sa inyo, Vitrum talaga ang naging ano ko doon. Pero, grabe yung pinakita pala ni Zenlock dito. At naiintindihan ko na kung bakit natalo si Vit. Kain na kain, tol. Alam mo yon, ang lakas ng round 2 ni Vit eh. Andun na yung kupal side niya eh. Pero, sabi ko nga sa inyo, diba, hindi niya nadala hanggang dulo. Nagpakita yung kupal side ni Vitrum first half. Pero pagdating ng second half, nawala. Pero still, the narrative nandoon eh. 'Di ba? Yung mga references at angulo ni Vitrum na ginamit niya against Zenlock sa second half, effective pa rin naman. Hindi totally na nawala yung momentum, hindi totally lumaylay. Nawala lang talaga yung kupal side. Pero still, the energy, the performance, the aggressiveness was there. Andoon. Lumakas yung round. Sabi ko nga, 'di ba? Round 2 was way better from his round 1. Pero yung Zenlock,
Kailangan pa ba natin isa-isahin yon? Tang ina nun, ang lakas nun, lalo na yung sinabayan ka sa prinsipyo. Sa prinsipyo mo, sumabay ka sa palaliman, tsaka yung prinsipyo ko, dala ko dito sa Luzon. Ikaw, yung gayet mo kay Duterte. Kaya mo bang isigaw sa Davao? Yung something ganyan. Tang inang yan! Tapos, umuo si Vitrum, di ba? Tapos, andito ka eh. Di ba? May mga adlibs pa na ganon. Yeah! Zenlook yun, tol. Kailangan pa ba nating pahabain yung explanation doon? Kitang-kita naman na lamang si Zenlook. From start to middle to finish, man, dinurog niya si Vit. Parang ang hirap sabihin, no? Na ang isang Vitrum is na-overpower ang isang Zenlook. 'Di ba? Pero deserve ni Zenlook talaga yung first 2 rounds, kanya 'yon. Sobrang na-maintain niya yung aggressiveness niya, yung power. Actually, yung aggressiveness niya merong power eh. Yung presence niya ramdam na ramdam, yung bawat linya bumabakat talaga, dumidiin talaga. Yeah, Zenlook yun. Hindi ko na isa-isahin yung mga lines na yun. Actually, gusto kong ulitin yung rounds 1 and 2 ni Zenlook eh. Gusto ko siyang ulitin, pero hahaba at tatagal yung vid natin. Siguro, I'll check it na lang after the video, pero tayo na solid, man. Whew! Kanya yun, first 2 rounds sa kanya yun. 10-8, so that's 20 to 15, 10-7 and 10-8, 20 to 15. Round 3, game. Game. Sinasampak ko ng Koreano. Puta mas... Sinasampak ko ng Koreano. Puta, masyado kang tanga. Ikaw bakit ang hip-hop? Puta, alam mo, Amerikano ka ba? Bobo, puta ina. Ang tawag doon, application. Nabasa ko yung sa Wattpad. Masyado kang tatanga-tanga. Ay, binabasa mo sa Mindanao, karaang napta. Ano yan, putang ina ka? Pero, tapos na ako sa malalim. Babawan na natin yung letra. Pag-usapan na natin yung mga walang kwenta mong problema. Di ba may type ka na EA? Wow, in lababo, G! Sino dito nakakaalala kay Alex Valerie? Si Alex Valerie, yung gusto na matamasa. Ayun, putang ina. Pagkatapos ng ilang panahon, meron ng asawa. Ayun ang masaklap na part. Tangin ng battle toy, no? May nagkakrak sa heart. Palamunan ka kasi, puro ka lang pa-art. Kumbaga ayaw na sa mga nagdadamo. Gusto niya yung nagka-cars. Unemployed, bulok sa school, puta sana pumanaw ka. Kaya ka na umaaura o pasapaw pa kasi mababaw ka. Paano ba namin nalaman na mababaw ka? Nakita namin school project mo, tangin na nagsasayaw ka. Malalim yan, nagsasayaw. Ganun ka sa buwan ng wika? Pucha paksit. Eh, taasan mo na yung mga malalim na topic. Gusto pa na Tagalog lang, OPM lang. Para raw classic. Tapos nakita ko yung video na sumasayaw ng Blackpink. Let's kill this love. Okay? K-pop enjoyer pala to. Ang tanong ko, bakit? K-pop enjoyer rin ako. Pero Gagay, no? Let's kill this love. this love. Yay. K-pop enjoyer pala to. Ang tanong ko, bakit? K-pop enjoyer rin ako, pero hindi ako pangit. Gago. Nakikinig ako para sa Music Matters magamit. Ikaw nakikinig ng K-pop kasi fangirls ang target. Speaking of fangirls, ilang mababa mong problema, malalaman na ngayon. Nanlandi ka dati ng minor na si Mary Grace Samson. Binanatan po ng love coat, pero puro lang ganon. Kumbaga humugot ng humugot, pero hindi, nakabaon. Tangina, bata pa yan, Chong, pero sa chat inaakit. Musmus pa yung utak nun, tapos ang lalim ng topic. Gusto pa mag-uprising yan, kaya sure ball panganib. Puta bonjing outfit, tapos malalim, what the fuck? Future balakid. Kaya ano pa namin sa mga Makata? Ano pa namin sa Matalingaga? Ano pa namin sa Karaang Napta? Kung malalim ka nga, pero may galawan kang ng kakarat ng bata. Pero alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Alam niyo ba paano siya dumagit ng minor?
kasahol. Nag-rap para maging idol. Gagandahan ng sample para sa bars na mahahatol. Puta, ikaw lang yung malalim na nakakita ng tao sa Bumble. Gago! Ang sarap ang gago ng mga pangit at weirdo rin. Pag binugmuka, babuhok, bisakol, dapat pikunin. Dapat sa liga nabubura ang mga ganyang figurin. Arik, wag lang para sa kultura. Dapat pang video rin. Isa pang trip niyang anuhin, si Kay Clemencio. Batang tibak na gusto niya mabembak. Porque matalino, kaya si weirdo, he wanna get that. Kaso may prinsipyo siya na mismo, kaya tabla si Sendwa. Kasi parang okay pang ma-red tag kesa sa red flag. Nasagalit ka sa kanya kasi hindi ka natipuan. Tanga, tinakasan lang niya yung malalang kabiguan. Kaya huwag ka na mag-astang malalim ka pa sa lingwahe ng katipunan kung mga anak ng inang bayan ang target ng kalibugan. Sabihin para ang Gabriel kasi anghel, ganyan sa letra. Eh yung anghel Diyos ang sinasamba, hindi mga EA. Kaya pagkatapos nito sa mga babae, cancel ka repa. Ikaw lang yung tanging Gabriel na tablado sa Gabriela. Tinawadan lang pagkapido niya, pero seryoso yung sakit. Yan ang problematiko sa lipunang to na dapat mabanggit. Eh kung masyadong mapait, dapat lang para mas magets. Gagawala kami respeto sa mga rapper na pumapatol sa bagets. Pido at panggap malalim kaya dapat ugain. Huwag kang puro basa at sokmed, hanap ka ng kausap rin. Maging tao, magtrabaho, ang pagkasalipunan men. Kasi ang kabonsingan, hindi lang katawan, minsan yung utak rin. Ano? Isang anggulo lang ba? Pero pasok yung atake. Isang anggulo lang yon, pero tatlo yung babae. Kung nasama kayo, sorry po. Pasensya po ng grabe. Ayoko lang komportableng dumarami gatong klase ng lalaki. Kaya anong tingin mo, nilabahan na kita para sa angat ng pamantayan? Gago, ako'y nandito para mabisto sa gadmong kahalayan. Tanginang aligto, may pagkapido. Tanginang kahiyakang kasabayan. Tanginang pagkatapos ng laban nito, tangina mo, ayoko ng kabayan. Tangina, iniwan ko yung pangalan mo dito na basag. Wala ka nang pupulutin mamaya kasi lahat na yan warak. Mamaya, itatali kita sa silya na talagang walang habag. Tapos papatugtugon kita ng not like sa tenga magdamag. Okay, tangina, hindi ata to yung Vitrum na in-expect ko talaga, no? Yung mga angulo na ginamit niya dito, hindi talaga ganoon ka-convincing, especially yung tatlong babae na sinabi niya, 'di ba? Hindi niya na-deliver yun ng convincing sa crowd at sa atin, 'di ba? Parang may kulang doon sa paggamit niya ng angulo na yun. Kumbaga, I think kulang sa mga setups para maging mas convincing. 'Di ba? Medyo kulang eh. Hindi ito, I don't know kung ano yung pinagdadaanan ni Vitrum, pero I think okay naman si Vit eh. Na-meet ko pa si Vit nung MV launch nila Vicente at Juice eh. Ba nagkausap pa kami doon. So, I don't know, pero feeling ko hindi ito yung Vitrum na lumaban sa isa buhay. 'Di ba? Hindi ito 'yon. Okay, hindi ito yung Vitrum na lumaban kay EJ. Hindi ito 'yon, 'di ba? So, I think may kulang dito. Hindi ito 100% na Vitrum. Pero 'yun. Zenlook, pakinggan natin. Game. Wala pa sa flip top si Tulala. May kulabo na kami. Patay na rosas yun mga pare. Ikaw, nagpaampon ka lang sa ingay likha para masabing artist ka din sa kalye. Sa Cavite, gusto na namin magbago. Sigaw at boka niya. Maihanay lang kay Tulala at Emar kunwari nagdodroga ka. 28 ka na. Tsaka ka pa na peer pressure. Ang weirdo mo, kumpadre. Si GL pa yung nirdo nasa internet ka lang din palagi. Hanggang sa natuto siya mag-rally. Biglang laki sa kalye ng araw. Hipokrito! Kutis porcelana kayo ni Ultimate, di kayo nasisikatan ng araw. Lifestyle mo peke, ako tunay, di pwedeng ihambing. Tung mga sulat ko ngayon, naisip ko to habang nagpapastol ng kambing.
Kung anong uso sa atensyon, doon siya nakikianay. Habol niya, validasyon, ganyan talaga pag wala kang tatay. Ako, sa lugar na aking pinagmulan, ako'y kayamanang matatawag. Klasik sa Cagayan, parang sak maestro versus sayad. Ako'y ginto at kamatayan, oro mata. Klaro ba na kaya pala nawala yung event kasi nagkatawang tao na? Okay. Sunod-sunod mga suntok, walang gamit luma. Puro bago pumapasok parang langit lupa. Shit. Sunod-sunod mga suntok, walang gamit luma. Puro bago pumapasok parang langit lupa. Yeah. May espada din pang hiwa, pumuputol din ngayon. Humahati to ng tao na parang relihiyon. Sasalang ka, tsaka sasalan. Ganda nun. Sasabay sa maangas na pagbasbas. Tsak basag-basag, tsaka basa-basa. May pasa-pasa sa Ang basbas. inong yun. Baka sila-sila magsisisi sa sinasabit, sinasamang, sinasatsat. Masasama sa isip, sa sining masisilayang sinusulat, sinasalit, sinasalaksak. Tang inong Tumataas na limaw. TF ko. Sunod-sunod yan. Boss, ikaw naman sasabihan ko ng lakas-lakas, tuloy-tuloy lang. Anong more than battle rap? Delusyon mo ang lala. Mumordan ka pa, battle rap nga di mo magawa. Walang skills, Ang lakas. ampon, puro rally. Nabanggit na yan totoo. Di mo pa rin makita ang malaking larawan kahit paulit-ulit na yung anggulo. Ano? Pustahan. Sinong matalo, di na babattle. Pero ako wala akong dapat patunayan. At ayaw kitang kapusta, di ka tumutupad sa Usap. usapan. Aray. Huwag kang dumepende. Tumalikod ka sa agos kung totoong rebelde ka talaga. Mga magiging anak mo, sagipin mo sa sistema ng peking edukasyon kung totoong rebelde ka talaga. Umakyat ka sa bundok, magtanim ka ng sarili mong malinis na pagkain kung totoong rebelde ka talaga. Patunayan mo ang iyong revolusyon. Paikutin mo buhay mo at ng mga mahal mo kung totoong rebelde ka talaga. Kaso hindi. Mapukaw sa katotohanan. Imposible na hiling. Realidad na yung tanaw ay saklaw lang ng iyong tingin. Ang buhay ay panaginip na malalim at mahimbing. At ang mga pinakatulog ang mga nag-aakalang sila'y gising. Balik tayo sa battle rap. Huwag mo kong aningin, bay. Magpapaulan ngayon ng Diyos kahit dito rounds ni Saint Ice. Hahandusay ka sa lapag. Huwag mo kong baliwin, ay. Yung katawan mong walang kaluluwa nagdidelusyon na parang AI. Si Enigma arkeolohista at may nahanap siya ng kusa. Hybrid ng Neanderthal at Denisovan. Si Lucas nakabaon sa lupa. Winalis ang alikabok na sa buto ko nakakuan. At nadiskubre niya ang isang nilalang na sa aklat lang matatagpuan. Batch 2019, pinakamaraming kinalaban na veterano kung susumahin. Nandito ako para patunayan na bukod kay GL, ako pinakamalakas sa batch natin. Protect Bitrom at all cost. Ba't di kumonekta yan? Ngayong gabi patay kay Lucas. Si Bitrom di nyo naprotektahan. Second side 15. Vitro. Tang ina. Ano kayang pakiramdam ng battle na to sa live? Tangina kasi. Ang mahal kasi ng ticket eh. Hindi, actually mahal talaga ng ticket tong ano na to, itong second site na to. Syempre ayaw namin na partner ko na sa ano kami, Gen Ad, VIP. Pag nanonood kami, simula nung nakatry kami sa SVIP, tayo na puro more on SVIP na kami. Kasi na-try din namin yung Gen Ad eh. Na-try din namin yung VIP. Tayo na ang layo nun. Di mo may enjoy yun. Kaya, yun, SVIP talaga yung target namin. Pero, that time, ang mahal talaga. Wala eh. Wala ka po sa budget, kaya hindi na muna talaga. I think pass muna kami ngayong taon. Pero I don't know. Pero sana magkaroon ng budget sa mga susunod. Pero yung right of way, may nag-aaya actually, kaibigan, tropa. I don't know kung makakasama kami. Pero yun. Okay, going back. Men, huwag na natin pahabain pa. Zenlook yun, all 3 rounds. Perfect 10 para kay Zenlook. Kay Vitro naman,
hindi ito yung typical na Vitrum. May kulang, may something kay Vitrum dito. So, yun. 7, 8, and 8. Or 7, 8, 7. Parang ganun. 7, 8, and 8. Sige. That's 23 to 30. 30 to 23 in favor of Zenlook all 3 rounds. Yung round 3, hindi ko na i-elaborate, hindi ko na i-explain. Guys, kitang-kita nyo naman kung ano yung naging performance ni Zenlook sa lahat ng rounds at masasabi nyo na nasa kanya talaga yun. Okay? Yung alam mo yun, yung power hindi nawala eh. Hindi nawala. Handang-handa si Zenlook dito. So, yun. Narratives, yes. Okay na okay. Pasok na pasok. Punto. Yung pinupunto niya sa bawat rounds. Sobrang nagigets ko yun. Sobrang madiin yun para kay Vitrum. Yun lang, guys. So, yun. 30 points for Zenlook and 23 points naman para kay Vitrum. So, yun. Nagets ko na kung bakit natalo si Vitrum dito. Yes, I was wrong sa prediction natin, sa reels natin, sa page natin. Mali ako. Vitrum yung naging prediction ko dun. But, upon reviewing, watching this video, yes, Zenlook to. So, yun. Zenlook. Verse Zenlook, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah. Sobrang solid nun. Sobrang solid nun. Malaban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng Orado, 5-0, mag-iay para kay Zenlook. Nakasapyaan sila. Shoutouts kay Keeper Axel Vlog. Hindi talaga nakipagkamay si hindi talaga nakipagkamay si Vitrum Mag-iay para kay Zenlook. Nakasapyaan sila. Shoutouts kay Keeper Axel Vlog. Yeah. Klaro. All 3 rounds Zenlook yun. Shoutouts sa mga tanan taga-Upper Carmen. Ayun, Vitrum versus Zenlook round 1, mas madiin si Zenlook sa round 1. Kinuha niya talaga yung face. Round 2 naman, lumabas talaga yung Vitrum doon sa round 2. Yes, Yung kapal na Vitrum at sobrang parehas kami ni parehas kami ni Flick G na lumabas yung kupal side ni Vitrum sa round 2. Yeah. noon, pero pakiramdam ko mas matindi pa din yung ginawa ni Zenlook doon tungkol Yes. sa prinsipyo. Yes. At ang ganda yung mga angulo at topic niya. At round 3 naman, ibang klaseng Zenlook yung lumabas. Malakas yung material ni Vitrum pero pinakita niya na hindi hadlang yung isang estilo lang para manalo. Yung lyricismo. Napakaganda nun. Zenlook. Classic. Ang sobrang ganda ng laban na yun, Zenlook versus Vitrum. Ako, pag nagja-judge ako, by points talaga, pinupuntos ako yung punchline. Kung paramihan ng punchline, mas marami talaga ng punchline, mas maraming punchline kung bibilangin si Vitrum. Kasi every 2 lines meron siyang suntok, no? Mas marami siyang punchline para sa akin. Pero dito talaga dumadating yung pagkakataon na na hinihiwalay yung punchline sa haymaker. Yes, no? totoo. Para sa akin, syempre mas malaki yung puntos ng haymaker. At sobrang daming haymaker ni Zenlook. Totoo. Tapos lahat ng ender niya sa 3 round na yon, sobrang solid. No, round 1 inatake niya yung concept nun is sinning versus hype. Sobrang epektibo nun kasi yung round 1 ni Vitrum parang hindi ganun kalakas yung hype niya, di ba? Doon siya malakas, pero ang hina nung hype niya doon, which is naitawid talaga ni Send yung punto niya na sinning yung lyricismo. Kaya round 1 kay Send. Round 2 inatake naman ni Zenlook yung prinsipyo, pagiging aktivista ni ni Vitrum. Sobrang naging epektibo rin nun. Ang ganda rin ng pagkaka-compose. Ang daming haymakers, ang daming moment. Round 3 pinakamalakas, pinakasiksik na round ni Vitrum yun para sa akin. Pero overpower para. Nagkataon lang na yung round 3 din ni Zenlook yun yung pinakamalakas na round niya. Kaya hindi pa rin sumapat. Yes. 3 Zenlook pero props kay Vitrum. Round 1 Zenlook.
Round 2 para sa akin, Vitrum. Oh. Medyo siguro dahil slow start si Zenluk sa 2. Feeling ko sa round 3 nagkatalo. Round 3 kay Zenluk. Siguro ang mabilis na lang na explanation is parang sa kanya-kanya nilang style. Mas mabigat yung intensity yung napakita ni Zenluk. lalo na sa 3. Yeah. Pero goods parehas, solid parehas yung material nila. 1 and 3 Zenluk, 2 Vitrum. Binoto ko si Zenluk. Props sa kanilang dalawa. Para sa akin, style clash, magkaiba sila ng estilo. Pareho nilang napanindigan yung estilo nila. Parehong solid yung performance nila. Yung mga pinupunto nila, pareho nilang naitawid ng sobrang lakas, sa sobrang lakas na level. Pero yun nga, kapag mga gantong laban, dahil style clash, ang hirap ng timbangin kasi pareho nilang nagawa, para sa akin pareho nilang nagawa ng perfecto yung gusto nilang gawin. Ngayon, babase ako sa ibang klaseng kung paano ko siya titimbangin. It's either bibilang ako ng punchlines o bibilang ako ng mali. So ganun na lang yung naging parang naging basehan ko. Pero sa laban na to, para sa akin mas tumimbang, mas maraming pumasok na punchline si Zenluk para sa akin. Pero yun, props sa kanilang dalawa, sobrang solid na laban na yun. Congrats kay Zenluk, props pa na kay Victor. Yun, pistol here, binoto ko si Zenluk. Ang pinakamalinaw na lamang na round is yung round 1. Round 1 ni Zenluk para sa akin, ayun yung nagdikta ng pinaka malaking lamang. Kumbaga yung mga sinabi ni Zenluk doon, naka-apekto ng sobra sa kung paano sinasalo yung performance ni Vitrum. Though, nakakuha pa rin ng moment si Vitrum nung round 2. Mas malakas siya nung round 2. Pero pagdating ng mga sinong round 2, pumalag din si Zenluk. So, pwede nating sabihin na tabla yun or slight Vitrum sa 2. Pero sa 3, medyo Zenluk pa din yung lamang doon. So 1 and 3 Zenluk, round 2 it's either tabla or Vitrum. Yeah. Okay. So that's it guys. And I think most of the judges naman binoto talaga all 3 rounds si Zenluk, no? Although may mga nagbigay ng tie, pero I think most of the judges or unanimous binigay kay Zenluk talaga yung battle na to. 5-0 and kung himayin mo yung mga judges na yon, most of it binigay all 3 rounds, diba? So yun, hindi na rin natin patatagalin pa. And solid man. Nagustuhan ko yung battle at ngayon klaro na sa akin kung bakit nanalo si Zenluk at kung bakit natalo si Vitrum. Ulitin ko lang, prediction ko sa battle na to was Vitrum. But in the actual battle, I think dominating si Zenluk dito. Yun lang. So, ganun lang kadali, ganun lang kasimple. And kita-kits tayo sa next na review. I don't know if mag-start na tayo mag-isa buhay or babalik tayo sa isang request video na flip top. I don't know. Surprise na lang para bukas, no? So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.